So, tuloy ulit natin. So, after nun, sumigaw-sigaw actually ako noon is, medyo late ko lang kwento to. Pero may part na nangyari ulit na sigaw-sigaw at away-away. Hindi actually, hindi ko nakikitang away yun eh. Mas nakikilala ko pa bilang isang anghel ang mga tao. May nabanggit ako noon na I represent those fallen angel, pero mas nabanggit ko ata na half human, half angel. And yung mga, sabihin ko nang yung pamilya ko is, they represent human beings. So, after talaga nung nag-away din kami. Kasi, meron talaga yung part na ayaw nilang pinapakinggan yung tataas yung boses mo. Pero pag i-realize mo, how they approach you, how they ask questions, how they even say you are always wrong at the time. And this one is not connected to this one. Parang ang Diyos ay hindi connected sa buhay natin dito sa mundo or yung laws. Uulitin ko, connected po yan. Kaya nga andito ako para pa-realize sa inyo na spiritual ang kailangan muna bago may magawa sa physical. Kaya nga lost tayo eh. And sa mga content ko or mga messages ko dito sa Tagalog or sa English part, mostly is ang natatapik ko or nasasabi ko is mga paano umiral yung utak ng isang wicked person or narcissist or isang mabuting tao or isang sitwasyon na magpaparealize sa atin na minsan may part tayong pagkakamali, hindi lahat ng bagay is doon sa nagkamali, sabihin mo na. And bakit nababanggit ko din yung generational curse? Ibig sabihin nun kung lagi kang nakakaranas ng hindi maganda, nakakaranas ng sabotage, dismay, or parang lahat ng tao is against you, mabigat na yan, yung generational curse na yan, or generational sins na pinapasa from the first generation until your generation, na nagpatong-patong nag-compile. Kaya, ang ibig sabihin yan is you stand to cut that curse and heal. Not even heal your pains and traumas, but face that one by facing yourself. Your mirror, nasasabi nila. Oops! Wala kasi yung stand ko eh. Kanina ko pa hinahanap. Nawawala. So, yeah, after noon, pag uwi namin, mamaya is ganito, ganyan. Kasi, syempre, before approaching me or seeing your opinion or asking question, be ready on what will I say. Kasi magugustuhan mo yan or hindi, sasabihin ko talaga. With the malumanay or high pitch. Hindi ko talaga mapigilan na maglilid ng high pitch yung boses ko. Tapos mag-victimize ka na, sabihin mo na, tignan mo, sumisigaw ka sa harapan ko. Hindi mo ba nakikita din yung sarili mo na? You're questioning me. And even saying that I'm wrong. You're questioning me on the post that I post. And even you didn't get the learning and realize something. That maybe you are one of the persons that I'm saying. Again, before you approach me, make sure you respect people that you say you respect. Because I project how you approach me. Ano ba yung projection na yan? Kung anong binigay mo sa akin, yun din ang bibigay ko sa yung sa unang-unang you disrespect me, I will disrespect you. Gagamitin mo ang barangay, attorney, wala akong pakialam. Basta alam ko kung saan ako banda. Kaya bago mo ako i-approach or i-open ang isang conversation, pamilya ka man or hindi, make sure na nandun ka talaga sa tamang daan na alam mo ang pinaglalaban mo sa banda ng katotohanan. Kaya napansin ko, napaka-hypocrite talaga ng tao. Yung sasabihin nilang, they respect you, they love you, but how they approach you, how they control you, how they implement fear, paano nila iparamdam sa'yo na isa kang isolate na para kang hindi pamilya. Kung yun ang nararamdaman nila sa sarili nila, wala kayong karapatan na iparamdam sa kapwa nyo. Kasi parang kung anong nararanasan nila, gusto nila iparana sa kapwa nila. Dami ko nang nakikitang nag-a-advance na nagbibigay ng message, which is, it's your choice on how you to be happy. It's your choice how you will make others feel or feel about you, or how do people will respect you. If you experience bad things to people and you do it to others, don't expect to respect love that you are expecting. Huwag mong nag-English tayo Huwag mong expect ano bang Tagalog nun. Naintindihan nyo naman siguro yun. Huwag nyong tignan na kung gusto nyo yung respetuhin kayo ng tao, is makukuha nyo din yung respect na yan. Unless you know how to respect others also.
Humbilize yourself. Kaya nga lost tayo ngayon eh. Ano ang ibig sabihin ng pagiging lost? Wala tayong proper manners and attitudes and qualities, proper communication, and nagtataka ka pa kung bakit nare-raise yung voice sa'yo. Ipaano mo naman sabihin sa taong yun na? Or paano mo naman nirespeto yung taong yun, yung sarili niya? Sabihin nating opinion. And bilang isang taong nakiki-argue, siguraduhin mong na alam mo ang tama at mali. Kasi may mga taong hindi man nakaupo dyan sa gobyerno or hindi, or sabihin mo nang walang status, alam ang tama at mali, so alam nilang pinaglalaban nila. Ang papaguran ng Diyos is yung taong yun. So ito rin, iyayabang ko itong pag-uugali ko kung kailangan. Meron yung part na kahit magsabi ako ng masasama or I mock human beings, His creator, comparing to who am I as angel and experiencing as human being, because nadadala ko pa rin naman ang pag-uugali ko or sino ako as being anghel. Napansin ko yan. Na kahit ano mang sabihin kong kasama, insult, kahit katotohanan man yun, totoo, na nakikita ko talagang na-observe kong pinapakita ng mga tao. May part na napansin kong binigay ng Diyos tong tas sa akin. Kasi sa huli, gagawin ko pa rin. Parang yung move on. Na pag sinabi mo doon, meron ka pa rin consideration, meron ka pa rin respect at the end. And saying, that's the way you make me, God eh. Paano kung hindi? Diba? That's how you build your personality. Kaya kahit isang anghel ka man or tao, ito ang evidence na kahit creation ka, ikaw mismo ang mag-build ng iyong personality, manners, characteristic, attitude, pakikitungo, pakikisalamuha, how you respect people, how will you act as what you say you are. So, sa mga taong nanonood naman, depende sa inyo kung itutuloy nyo pa rin yung pagka-selfish ego and pride nyo. Kasi sa katotohanan, meron bang part na sisitahin mo or i-observe mo ang tama lang? Sino yun? Kahit sabihin mong katotohanan. Sige nga, sabihin mo, lahat ba ng ginagawa ng tao is tama? Anong i-correct doon? Ibig sabihin, okay lang na gumawa. So, tuloy, ibig sabihin, okay lang na gumawa tayo ng hindi maganda, okay lang na mag-isip tayo ng hindi maganda, without accountability, magsalita tayo ng hindi maganda, mag-act tayo ng hindi maganda, lalong-lalo dyan sa government workers. Kasi mostly kayo na ang question. Kaya, mga tao sa paligid na nililid nyo is lost din. Bilang isang, paulit-ulit na sasabihin ko to, bilang isang office worker or politician, isa na kayong leader dyan, elite na sinasabi nila, na tinitignan ng mga tao kung tama or mali ba ang ginagawa nila. Pinili nyo yung posisyon na yan eh. Kaya, harapin nyo yung mga binabato sa inyo. Lalo-lalo yung mga katotohanan na na-observe. And the social media, we have our human right to speak whatever we wanted. Freedom speech. Kahit na walang social media, nakakalimutan ata ng mga taong yun. Na kahit titignan nila ako bilang isang may 7-Eleven or kwan, napaka-common sense actually yung pinag-uusapan, yung pinagbibigay kong message. Napaka-common sense to na abutan ko na tong part na pananaw ng tao nung bata pa ako. Pero ngayon, yung common sense naging mahirap, tapos mga tao hindi na talaga alam ang pinaglalaban, naging arrogant, idiot, fool, na gusto na i-guide mo na nga lang sila, pero mas pinapairan pa nila yung selfish ego and pride. Sasabihin sa'yo, nagsisinungaling ka, ito ang tama. Ay na naman sinasabi nilang tama, mali naman. Instead na makinig sila. Pero meron namang katotohanan yung pag yung taong mga ganun na nag-aagad sa'yo, it's not your circle, even though family yan or hindi, friends, ganun. Kung hindi talaga nakikinig sa'yo, it's not your circle. Kasi ang tinitingnan lang nila is kung kailangan kanila is yun lang ang importance mo. So nakakatamad yung ganun, no? Ipakita mo din sa kanila na kung kailangan mo ako, dapat marunong ka din i-humbilize yung sarili mo. Kailangan mo tong energy ko, yung abundance ko, yung time ko, even anointing. Kasi minsan meron yung, hindi naman silang gumawa, dinadagdag nilang sarili nila sila sa kwento nila minsan. Ilang beses ko yan napatunayan, pamilya man yun, kaibigan, or kakilalang tao. Yung parang gusto rin nila nang maranasan yung praise na sinasabi nila, pero wala naman silang ginawang action para makuha yung praise na yun.
Tapos pag hindi nila nakuha yung praise na yun, imamak nila yung taong napansin nila na nakuha yung praise na sinasabi nila. Before respetuhin ka kasi ng tao at makuha yung praise na yan or pagpupugay na sinasabi nila or i-idolize ka nila, nakita talaga nilang totoo or meron talagang result yung ginagawa ng taong to. Kahit nung una is hindi sila agree, pero sa kinalaunan na nakikita nila yung light nung ginagawa ng taong yun, ma-appreciate nila, di ba? Kaya every person has its own time. Kaya pa, uulitin ko ulit, bago nyo ako i-approach, siguraduhin nyo, hindi kayo mayroon sa materialistic world. Kasi lahat ng isasagot ko, relate ko sa spiritual, physical or materialistic world. Isasampal ko sa inyo yan. And, be careful what you think and say. And hindi ko talaga maiwasan yung i-raise yung boses ko kasi napakadaming dismay na nakikita kong pwedeng pwede kong sabihin at lalong-lalo sa feelings na nagpatong-patong, sabihin mo na. Dismay din nagpapatong-patong. So kung na-provoke yun, kaya lalo na kung ayaw mong nakakarinig ng mataas na boses, ibig sabihin meron ka ng mali dyan. Ikaw nga hindi mo nakikita sarili mo. Meron kang mental health problem. And ako, napansin ko din naman sa sarili ko kasi madali ring ma-provoke. Kasi nakakaumay lang talaga yung mga taong kunwari ang pinaglalaban is yung natutunan sa materialistic world sa paaralan, pero galing din naman sa spirituality yung mga ginawa nilang libro, salita, in words. Kahit man presidente ka or mayaman ka, billionaire ka, sa mata naman ng spirituality, ito ang bilyong na tao na may pera ng bilyon-bilyon. So, wow, nakakawaw yung tao na ang taas ng tingin niya sa spirituality, kaya inaayos niya yung sarili niya. Tapos bilyonaryo pa siya. Diba? Parehas balance. Alam niya makisalamuha, alam niya respetuhin yung kapwa niya, alam niya, lalo mabibless yung taong yun. Magiging trillionaire person. Kaya bago niyo ipagyabang, yung nalalaman niyo, i-realize niyo muna kung yung ipaglalaban niyo talaga sa tama ba. And yan, babalikan ko ulit yung sarili ko. Napansin ko din sa sarili ko na siguro kung may napansin akong isang tao, meron naman akong isang tao na napansin na isang matandang babae na as in hindi ka kilala, hindi ka niya kamag-anak, pero very welcoming itong taong to. Hindi niya pinakain kami, hindi niya inisip na hindi kami mag-related, pero ang inisip niya, magkakapatid naman tayo sa Diyos. Wow, yung mga taong yung gano'n na ang iisipin is walang gagawin itong tao na masama sa amin. Yung i-welcome ka talaga. Yung walang iniisip na hindi maganda. Kasi, at as long as, alam ko as long as alam mo yung boundaries and limitations, napapansin naman siguro niya yun. O kung makipagsalamuha ka, nirespeto ka, winelcome ka sa bahay, pinakain, pinatulog, na hindi ka kilala, hindi ka kamag-anak, huwag mong abusuhin yun. Dapat alam mo ang boundaries and limitations mo. And mostly kasi ng tao hindi nila alam yung boundaries and limitations nila. Kaya hindi nila alam ang pinaglalaban nila. When it comes to truth, na pinapamukha mo na nga lang sa kanila, na pinagsasabi mo sa kanila na mali talaga yun, sinasabi na nilang tama. May part din yung envy and jealousy siguro. Kung yung part na lalong-lalo kung nalaman nila kung sino ka. Kasi sinabi ko sa kanya sa argument after nung sigaw-sigaw ako sa nung nag-argue kami. Kasi nag-suggest siya. Napapansin ko kasi dito sa part na to na itong pamilyang to mahilig magdesisyon para sa Filipino toxic culture actually. Ilang beses ko itong naririnig sa mga anak na nagre-reklamo na parang yung mga magulang or kung wala na yung magulang, kung sinong nag-handle sa kanila na pamilya is parang handle na nila yung desisyon nila, at kung anong desisyon nung mas matanda na yun is dapat yun ang gagawin ng mas bata. Toxic culture na sasabi nila. Dapat i-consider nyo yung boundaries and limitations na ang isang tao, kahit anak mo man yan or kapamilya mo or mas mataas ka, tapos yun is parang mira din yun sa sa professions na sasabi nila or status.
Kung mas mataas yung status mo, tapos ito, parang may karapatan ka, kaya yung, minsan yung government workers, or kung nararanasan mo yan sa bahay, na-apply mo sa trabaho, na kung itong pamilya is mahilig magdesisyon para sa desisyon mo, at ginagawa mo na, kasalanan mo yan, ginagawa mo. Kung napapansin mo na ilaban mo, may sarili akong desisyon, huwag kang makialam. Kasi sinabi niya kailangan ko na mag-consult ng psychiatrist, may malapit sa amin. Else, di ba sabi ko? And that part, I confessed already, who am I? Kasi dito sa social media, ilang beses kong nagbabay lang ako sa habang nagsasalita ako dito, nagla-live kasi ako. Pero naka-mute. As long as makikita yung mukha mo, yun yung maganda sa ibang live earning app. Ayan, balik tayo ulit. So medyo mapapahaba ulit ito. Ayan, nagsabi siya na, kailangan ko ng psychiatrist. And sabi ko, I don't need to. My psychiatrist and psychologist is God. That's why I'm saying I'm healing. Sayang lang sa pera. Kung sabi niyang libre, hindi ako naniniwala sa bibigay nilang sakit kung ano yun. Kahit bipolar nga eh. Personality development na ang kailangan mo. Hanggang towards na, nag-confess ako kung sino ako. So, reaction naman is okay lang. Pero yung away ngayon, ito, sinabi ko sa una na if you want to open conversation, I opened or you opened. Dito ko rin lagi napapansin na hindi marunong makinig yung mga taong gusto lang nila is sarili lang nila ang gusto nilang pakinggan. Kaya, uulitin ko kasi may mga separate content ako about kung marunong kang makinig, kung gusto mong pakinggan ka, dapat marunong kang makinig. Kung gusto mong mag-share, dapat marunong ka din makinig ng share. Pero, sasalungat ako kung yung share mo is hindi naman leading to katotohanan, kundi maglilid sa mali. So, pagpasensyaan nyo na kung may mangyayaring ganun, kasi hindi rin maganda. Ina-accept ko, hinahabulize ko din naman sarili ko kung may nag-advise sa akin, ganito, ganyan. Dapat kung sa akin kung marunong akong mag-humbles, dapat marunong din silang mag-humbles. Sabi ko nga, Paul, sasabihin ko ulit kasi nabanggit ko. Bakit nyo i-humblize ang isang taong marunong mag-humble? Kaya nasisigawan kayo. Kasi ang akala nyo, i-humble nyo ang isang taong humble. Kasi, hindi siya humble. Forget, nagsasabi ako ng totoo na nakakapagsakit ng damdamin nyo. Yung ego and pride. Selfish ego and pride. Hindi actually damdamin na sasaktan doon. Yung ego and pride mo na napaka-selfish. Kaya, nabanggit ko din sa title ko sa YouTube na hindi ata stress, depression, anxiety nakakapatay sa isang tao. Yung selfish ego and pride na naglilid ng depression, anxiety, and stress. Kasi hindi nangyari yung gusto nila. Hindi nila napakinggan yung gusto nila. Hindi na sumbatan yung gusto nilang masumbatan na question. Na gusto nilang marinig na answer. O, di ba? Kaya, i-remind ko ulit kayo. Kung kami na nagsasalita ng kakaiba at nagsumasagot ng kakaiba, nakarelate na yan sa spiritual and physical. I-realize mo muna kung bago mo i-approach ako or ang mga taong yun, inalis mo ang sarili mo sa materialistic world. Kahit nga maglaban-laban tayo sa court kung kunwari may ipa-file ka, pag idadagdag pa rin ng spirituality, maguguluhan din yung yung attorney at judge doon. For sure kung umiiral yun sa materialistic world na kamunduhan na law. I-realize natin saan galing ang law? Sa Biblia mismo. Saan nagsimula at nag-invent ng law? Sa Western or Europe. And saan din nagsimula yung paper money and style ng mga government natin na in-implement nila at ginagawa natin, na kinakapi natin sa kanila. At saan nanggaling yung divisions na nangyayari sa mundo? Sa kanila. Kasi, hindi nag-a-against sa purpose nila na gusto nilang panatilihin yung mga inventions nila katulad niyang money na yan. Mga gusto nilang mangyari which is control. 3D dimension consciousness. And if you compare to 4D, 5D consciousness, helping, sharing, wala nun, di ba? Ang gumagawa nun is mga tao na alam ang tama at mali. Na still na gumagawa ng liwanag yan. Liwanag sa mga tao. And minsan na lang tayo nakakaranas ng isang leader na ganun. Na lumalaban ng patas. And kung iaalaw nyo pa na ilalaban itong mali na nga tayo, nasa lost position na tayong ngayon na generation, iwan ko na lang sa inyo. Kung mayroon ba talaga kayong concern sa next generation, ilalaban nyo, hindi kayo lost. Ilalaban yung tama lahat yung ginagawa nyo. Yung mga kinonto ko, di ba? Na paano nila, hindi ko naman as in kunento yung approachment. Pero yung kunento ko doon is ipapadlock nila yung pwesto ng without the consent of the owner or kahit walang written but verbal. Yan na yung nagsabi pa is yung
yung umuupa. Ang trabaho ng gobyerno is to lead and guide in the proper way, the real formal, hindi naman formal yun, di ba? Kung sasabihin na ginagawa naman ng trabaho, bilang isang gumagawa ng trabaho, sinong nag-utos sa'yo? Ba't hindi mo question? May common sense ka ba? Na question man lang yun na bakit namin gagawin yun, di ba nakakahiya sa may-ari? Kaya nga, minsan yung nandun sa gobyerno parang acting like God. Ulit natin, hindi ko binanggit kung anong department at sinong mga tao ang gumawa nun. Nasa kanila na lang, and the best way to remove yourself from being spiritual chill kasi nanonood sila is accountability para i-welcome pa nila yung blessings na makakapagpalaya sa kanila at kakaibang wisdom, knowledge, intelligence na ibibigay ng Diyos na hindi lang imagination pero towards na yung mountains, pwede talaga nilang ma-move to move. Yung feeling na yun, na yung pinakamabigat na problema na akala natin na mabigat ngayon is napakagaan pala. '90s ko ata naabutan yung ganito na pag-iisip. Yung alam pa nila yung tama at mali, yung i-advise ka talaga pag napansin nilang mali na yung ginagawa mo. Bago ka lumabas bilang isang babae, with a poised, ganun, yung manners and attitudes na nadadagdag sa advice na bilang isang babae, dapat ganito ka, ganyan, ganito, para hindi ka naman abusuhin, ganito, ganyan, at respetuhin ka. Kahit sa ata, movies, patalastas, nakikita ko yun. Pero ngayon, wala na. Parang naging normal lahat yung kasalanan na gusto nyo iligtas. 3D dimension consciousness. Ewan ko sa inyo. So, ayun. Pag naririnig nyo, or ng iba, for sure, lalo-lalo yung pinanganak ngayong generations, yung mga teens, for sure, may part na hindi nila masyadong naintindihan. Pero may part na naintindihan naman nila. Kasi meron naman akong nakausap na teenage na, may nabanggit ako na alam nyo kung bakit lost tayo ngayong generations na naririnig natin. Kasi yung pag-uugali natin, manners, attitudes, paano tayo makitungo, is lost talaga. Walang tamang respeto, paano gawin yung isang trabaho. Hindi na nasa tamang lugar. Ang sagot niya, oo, for compliance lang. Tama siya. Na yung pinag-aaralan ba talaga natin is, ina-apply natin, yung naririnig natin kung paano, kung kunwari, kahit isang maliit na bagay na mali, hihingi ka ng tawad kasi nagkamali ka, or before entering the house, mag-knock-knock ka muna. Nawawala yun. Meron yung minsan yung barge agad. Or yung bibig, minsan, pag hindi ka mag-knock-knock, hello po, may tao po dyan. Parang ganun. Simple, proper manners. And, a way of saying thank you also, di ba? Pakikipag-kamayan. Or hello. Or, mostly pag sa other Asian is yung magbabow down ka, di ba? For greeting them. Kailangan na nating ulit turuan ang sarili natin, i-open ang sarili natin doon. And i-open yung sarili natin sa ibang problema sa bahay at ibang problema sa trabaho. Kasi parang minsan nadadagdag pa, tapos ibang problema na pangit na ugali sa sarili at iba yung trabaho. Kaya hindi mo minsan na-humblize yung sarili mo at naapektuhan yung trabaho mo at yun pa ang dahilan ng lagi kang napapaalis sa bago mong trabaho. May mga tao na ganun, yung laging napapaalis sa trabaho. Or di kaya ang choice mo is laging nagpapasiksik. Para hindi ka maalis sa trabaho, tapos para kunwari meron kang tinatakbuhan. Fake naman na yun, di ba? Approach. Na hindi mo naman, sa huli hindi mo din isisilang sarili mo. Paano kung, oo nga, ma-approach mo yung taong yun? Lalo, example ko to mali na ginamit mo yung connection na yun. Paano kung yung connection mo na yun is, sabihin mo nang nag-guard mo siya. Pero may napansin kang isang tao na ka-work mo na ayaw mo. And para mapaalis yun, ginamit mo yung connection mo sa yun hindi na maganda, di ba? Para paalisin yung taong yun. So parang nakikita din natin yung techniques kung paano nila gawan ng paraan na paalisin or ibigyan ng kills or sabotage ang buhay ng tao. Technique yan ng kahit ano. Kung kunwari, dahil kwento ko dito sa lugar na to, ay, huwag ka muna magsalita ng patapos. Huwag ka muna mang-insulto. Dahil nangyari dito, tignan mo muna sarili mo sa loob ng bahay nyo, pamilya, ganun. Friendship, work, and gobyerno mo din dyan. Baka mas malala pa. For sure, merong tumatawa sa nangyayari dito sa lugar na to. Tignan na natin kung hindi mas malala sa inyo.
Meron pang nakakaranas ng human trafficking, ano ba yun? Organ harvesting. Diba? Lalo-lalo sa ibang bansa. Before you laugh, discriminate and mock because someone said their place is like this, their family problem is like this, or their personality is like this, check yourself first. Kaya sabi ko nga, huwag kayong magsalita ng patapos. Mas maganda pa, blanco yan. Forget the learning na lang. Para pag mangyari sa inyo, kaya nga, dami mahihirapan ngayon eh. Kasi nauna yung yung hindi magandang judgment. Bumabalik sa inyo na karma kayo agad. Parang ganun. Instead, being accountable na naisip mo yun, nasabi mo yun, na humingi ka ng tawad. Kasi, parang yung kami na nagbibigay ng kwento, testimonial, or kwento yung mga nangyayari, nagbibigay ng advice or motivation, is a way for you na i-mirror mo yun. Through yourself, through your family, friendship, jobs, others, place, country, experience, situation, pangyayari. Kasi mahirap yung yung mapatunayan mo sa the hard way na sasabi nila. Baka mas malala pa yung ma-experience mo. And baka hindi mo pa kayang gawan ng paraan or ilaban na sasabi nila. Yung ibang tao nga meron na akong napakinggan na nagkwento na. Ang hirap pala manahimik. Yung hindi ka pinapakinggan, or yung pagiging lonely, baka sana yun na may crowded sa paligid niya, tapos lagi siyang pinapakinggan, parang nabaliktad, tapos baka kung kailangan niya ng kakwentuhan, biglang meron na. Baka minsan meron kang tinawanan na taong nagkwento sa iyo ng ganito, kaya minsan, nahirap talaga mag-isip ng hindi maganda, magsalita ng hindi maganda, lalo kung wala yung accountability. Accountability is, yun yung magka-cut curse sa action na ginawa mo. Yan, ulitin ko, yung pag-iisip na hindi maganda, pagsasalita ng hindi maganda, at yung action na ginawa na hindi maganda. And sinabi ko din sa argument namin, yung sinabi ko kanina na, I represent the fallen angels na nagsisising nakisalamuha sa mga tao. And siya is represent human being. Kaya ayusin mo yung sarili mo nung nalaman mo na to. Para naman, fair, nasasabi nila. Hindi natin nasasabi na game. Kasi yung iba ginagawa nilang game. Fair yung buhay. Kasi andito ka ikaw ang kasama ko. So, as much as possible. Kasi na-confess ko na yung family ko is represents human. Don't mock them. Instead, uplift them by praying them. Wala akong pakialam kung ako ang imamak nyo kasi kaya ko naman sarili ko. Ilang beses ko na napatunayan na how powerful I am to accumulate those kinds of discrimination, insulto, light, by just accepting it, na kahit ganun ang naranasan is, nakakapag-move on pa rin tayo ng mabilisan. Uplift them, or even you as being a human creator of God. Uplift yourself. Or kung ako ba talaga ang representative ng mga fallen angels na yun, or half ng human and half of angel, bakit ko ginagawa to? Because I still represent being a human. I still represent being an angel. So, sa nanonood nito at nakakakuha at nakakagets kung ano yung mga pinagsasabi ko, kung nakwento ko, ina-advise ko, mini-message ko, and i-apply as they are doing their part also. You are also helping your representative. Because reality, we have to accept also this part. There are part na kaya ng isang anghel, ang isang bagay, pero hindi kaya ng isang human being. Huwag mo ipipili sa sarili mo na kahit patas tayo, pero through ability, i-accept natin na hindi. Bilang isang anghel, alam naman nila yung hindi kaya ng isang tao. Kaya, the best part is, ang gagawin ng anghel is, be nice, be cautious, na yung pinanghawakan nila is yung limitations and boundaries. Na they are still fragile. Human being than you. As being the angel. Because you are a fragile, you are a weak, kaya yun din yung ayaw ng ibang tao, na minamak nila, kaya sinisira nila ang sarili nila at sinisira nila ang kapwa nila. Hindi pagiging fragile is pagiging weak. I-accept mo na lang yan.
na nasaktuhan, ikaw ay na-create as human, tapos yun is na-create as, ako nga, kaya nga napunta din ako dito sa mundo is kailangan may matutunan ako. Na kung nanonood kayo sa movies na panganak sa mga royal family, may mga anak na ayaw yung posisyon nila kasi ayaw nila yung task. Mas gusto pa nila yung mga mamamayan na malaya sila. Kailangan dami nilang i-consider laws, manners, attitude, paano makisalamuha, laws, and how to lead people para magawa ng tama. And yun ang paunti-unting bilang ako na anghel na may mas malaking task na paunti-unting i-accept yun na matututunan. And nasabi ko din sa kanya na that's why I mock people kasi nagmamarunong sila. Pero pag i-prove mo naman, ang mapaprove mo, hindi na alam yung saan manggagaling yung ilalaban nila. Hindi nila alam kung mali or tama. Tapos pag ititig mo sa nila kinuha yung nalalaman nila, materialistic world. Sorry, but reality. As limitation of boundaries of being an angel, we are looking at ourselves not to be more wiser than others. Pero yung iba, ewan ko ba kung bakit akala nito, ang galing-galing niya, akala nito siguro energy nila yun. Siguro yung lagi nilang naririnig sa ibang tao na napapansin nila sa kanya, tapos pinapasa nila kung yung taong to is akala nila pwedeng gawin din na ganun-ganunin. Projection by projection, kung anong naranasan mo, ibibigay mo din sa kapwa mo. Hindi maganda, di ba? Yun ang limitations and boundaries din namin. Na huwag gagamitin ang posisyon. Kung nalaman mo isa kang anghel, or kaya nga si Jesus Christ, as much as possible, He still act as human, not as upper as others. Siya din nagsabi na, huwag niyo akong, hindi ako ang, pag sa ibang meaning ng praise at pagpupugay, which is God. Diba sabi niya? Pero pwede natin gamitin yan sa materialistic world, yung praise and pagpupugay, diba? Pag-idol natin ng isang tao. Not to the extent na idolizing, okay lang din i-idol, but the idolizing like God. Na ang meaning is wag ipatas. Yung ina-idolize mo, pinupugay mo, or pinipraise mo na bilang isang Diyos. Kasi baka malit ka ng mali. Na kung nakita mo na yung tao yun is biglang gumawa ng mali kasi nga you praise and idolize that person like God, kaya gagawin mo din, I mean. Now, not like that. We have to know the boundaries and limitations between an idolizing a person and God. Kasi siya pa rin ang creator natin. So, sa nangyari, ang question ko lang din doon is, saan napunta ang respect, proper manners, attitudes na mga pinag-aralan natin na nag-lead ng ganun na argument. Tignan natin kung meron pang susunod na kwento nito. Pero totoo din yung sinasabi kong vampire energy. Mag-ingat tayo doon. Yung in-idolize ka, ginawa kang motivation, tapos nag-progress yung parang nakita niya sa'yo, or hindi nag-progress, hindi nangyari. Both or not, sa huli, ikaw ang sinira, kasi gusto lang niya siya lang. Yan ang selfish. Ego and pride na sasabi nila. Kaya okay lang mag-copy, pero sa kung anong interest and purpose mo. Pwedeng mag-motivate, mag-advise, mag-act as one, pero depende sa purpose and interest mo. Sa huli kasi, babalik sa'yo yan kung yung interest and purpose is for selfish only. The consequences na sinasabi nila. Bad automatically. So, maganda rin kasi nakikinig sa ibang messenger, di ba? May natututunan ka. Sabi niya, they have the right formula or action, what's that? Plan, hindi action. Kasi loss na eh. The right formula, the right plan, but the wrong is the interest and purpose is on the wrong way. Kaya ang daming nagpa-plot ng hindi maganda sa kapwa nila eh. Hindi na yun magpro-progress actually. Yung nagpa-plot sa kapwa nila.
Ay gusto nila sila lang. Hindi rin yun maganda. Nasa bagong yugto na tayo. Or new beginning. Last chances. Kung mangyayari ba talaga yung end of the world o hindi. Kaya depende sa inyo kung tulong-tulong tayo. Sisimulan natin sa sarili natin, which is, iayos natin personality, manners, attitudes, how we respect others, even greeting, right? Simple manners, the qualities, values. Huwag lang gawing napakinggan sa mga pinag-aralan or dahil sinabi sa orientation at kunwari gagawin lang. Pero may time na mapapalabas yung tunay na ugali mo. Sa isang bagay, hindi sa lahat makukubli mo yan. Matatago, nasabi nila. Walang kahit sikreto nga na pinaka-deep. Tignan mo nga yung mga ginagawa ng mga kulto ngayon, or occult na sasabi nila, or yung technique ng mga narcissist na people. Lumalabas, di ba? Wala nga sikreto, di ba? Kahit yung technique ng Diyos or technique ng demonyo kung paano nila yung technique ng Diyos kung paano niya iligtas yung mga tao, tapos yung technique ng demonyo kung paano niya guluhin yung mga tao, lumalabas din. Kahit dito sa pagbibigay ng message actually, kung very observant ka, makukompare mo. Kasi hindi lang naman sasaktan ka ang pagbibigay ng message. Yun lang siguro ang napapansin mo. Hindi mo napapansin yung magandang message, but yung napapansin mo is, imposible naman lahat ng nasasabi dito sa message is nakakasakit sa'yo. Yun lang siguro ang napapansin mo. Kung napakinggan mo tong word na to na baka yun ang napapansin mo, baka magising ka. So thank you for hearing me. Napakahaba naman to and I will fast forward po.